GMA News and Public Affairs. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, Senador Panfilo Lacson, pwede nang lumutang mula sa mahigit isang taong pagtatago matapos ibasura ng Court of Appeals ang Dacer Corbito double murder case laban sa kanya. Ombudsman Mercedes Gutierrez, sinabing maghahain ng manifestation sa Sandigan Bayan matapos irekomenda ng Senado na iurong ang plea bargain deal kay Carlos Garcia. Minimum fare sa ordinary bus gustong itaas sa 14 pesos, 17 pesos naman para sa aircon bus. Silipin ang makulay at magarbong pagdiriwang ng Chinese New Year sa iba't ibang bahagi ng mundo. I love you, Bieber! I love you, Justin! Die-hard Justin Bieber fans dagsa sa special screening ng documentary ng kanilang idolo sa Times Square sa New York. At international pop icon Janet Jackson handang-handa ng mag-concert para sa kanyang Pinoy fans. They enjoy themselves. I hope they have a great time. Are we gonna see Matapos ang mahigit isang taong pagtatago, pwede nang lumantad si Senador Ping Lacson. Yan po ay matapos ibasura ng Court of Appeals ang Dacer Corbito double murder case at ipawalang bisa ang warrant of arrest laban sa kanya. Saksi si Teresa Andrada. We are humbled by the decision of the Court of Appeals. They showed courage and integrity in dismissing the case against Senator Lacson. Mangiyak-ngiyak ang abogado ni Senator Ping Lacson na si Attorney Alex Abisado nang mabalita ang ibinasura ng Court of Appeals ang kasong double murder laban sa kanyang kliyente. Sabi ni Abisado, malaya nang lumantad ang senador ngayong nabasura na ang kaso at wala na ring bisa ang warrant of arrest. Ang kapatid naman ng senador na si Cristina Lacson Diaz, sinabing tagumpay raw para sa katotohanan at hustisya ang desisyon ng Court of Appeals. Dininig daw ng Panginoon ang kanilang dasal. Sa 80 pahinang desisyon, kinatigan ng Special 6 Division ang petisyon ni Lacson na humihiling na ipawalang bisa ang warrant of arrest laban sa kanya kaugnay sa pamamaslang sa PR man na si Bobby Dacer at driver niyang si Emmanuel Corbito. Sinabi ng korte na walang basihan ang aligasyon ng pamilya Dacer na si Lacson ang mastermind sa pagpatay sa PR man dahil lang daw kontra si Dacer sa pagtatalaga kay Lacson bilang PNP chief. Ayon pa sa korte, hindi raw maituturing na credible at mapagkakatiwala ang testigo ang dating tauhan ni Lacson sa Presidential Anti-Organized Crime Task Force o PAOK-TF na si dating Police Senior Superintendent Cesar Mancao na nagdawit kay Lacson sa pamamaslang. Under oath, ilang beses daw kinontra ni Mancao ang kanyang sarili sa kanyang affidavits at ang inconsistency sa mga pahayag ng dating pulis ay nakaapekto raw sa kredibilidad nito. Katunayan, sa 2001 at 2007 affidavit daw ni Mancao, hindi niya binanggit o isinangkot si Lacson sa di umano'y special operation kontra umano kay Dacer. Taliwas na nakasaad sa kanyang 2009 affidavit kung saan sinabi raw kay Mancao ni Michael Ray Aquino na inaprubahan daw ni Lacson na nooy PNP chief ang special operations. Sabi ng korte, dahil di nakitaan ng probable cause para sampahan ng kaso ang senador, dapat mangibabaw daw ang doktrina ng presumption of innocence kay Lacson. Bago lumabas ang desisyon, target na ng isang manhunt operation ng NBI si Lacson. Ilang raid na nga ang ginawa ng NBI sa mga lugar na sinasabing pinagtataguan ng senador. Pero nananatiling malapalos sa dulas ang senador. Si Justice Secretary Laila De Lima na siyang nag-utos sa agarang pag-aresto kay Lacson, tumanggi munang magbigay ng pahayag dahil di pa raw nababasa ang desisyon ng Appellate Court. Ang abogado naman ng pamilya Dacer ayaw rin munang magkomento. Ang kapwa naman ni Cesar Mancao di nababahala sa desisyon. Di pa raw kasi final and executory ito dahil pwede pang maghain ng motion for reconsideration at pwede pang iakyat sa Korte Suprema. Si Pangulong Aquino naman na kilalang malapit kay Lacson, tumanggi rin munang magkomento sa pagbasura sa kaso. Teresa Andrada ang inyong saksi. Matapos pagkaisa ng mga senador, maghahain ng manifestation si Ombudsman Mercedes Gutierrez sa Sandigan Bayan kaugnay sa rekomendasyon ng Senado na iurong ang plea bargain agreement kay dating AP Comptroller Carlos Garcia. Saksi si Ruth Cabal. Financial institutions
Diretsahan ang tanong ni Senator Franklin Drilon sa Ombudsman sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kanina. Pwede raw ba nitong bawiin ang plea bargain agreement nito kay dating AFP Comptroller Carlos Garcia? Total may mga bagong testigong lumutang para idiin si Garcia sa di umano'y pangulimbat nito ng mahigit 300 milyong piso sa pondo ng AFP. It is not a matter of saying yes or no because many people, nanonood po ang ating publiko. Kung sasabihin ko pong i-withdraw ngayon, dapat po pag nag-withdraw ako, meron naman po akong justification. Yung justification, narinig mo rito yung testimony under oath. Mr. Chairman, we will file a manifestation to that effect. Thank you very much. To the effect that The effect that there is this recommendation coming from this body that we should withdraw the plea bargain agreement. and therefore that the approval of the plea bargain should be held in abeyance. And we leave it up to the discretion of the court. Pero sa pag-usad ng pagdinig, nabuo ang paniwala ng ilang senador na ano pa nga ba naman ang babawiing plea bargain agreement ng Ombudsman kung lumalabas na halos aprobado na rin ito ng Sandigan Bayan. Sa kasunduan kasing ito, naghain ng guilty plea si Garcia sa mas mababang kasong indirect bribery mula sa orihinal na kasong plunder, kapalit ng pagsuko ng 135 million pesos. Dahil mas mababa na ang kaso, pinayagan na siya ng Sandigan Bayan na magpiyansa. Pangagatuloy ng ilang senador, baka di na maibalik pa sa plunder ang kaso laban kay Garcia dahil lalabas na double jeopardy ito. Ano? Just a minute, Mr. Senator. It is unintelligible to me as a former RTC judge. What? It is so simple. Ang plunder hindi pwedeng i-bail. Ang plea bargain kailangan aprubahan ng korte. Then I asked the Sandigan, what on earth are you thinking? Sa tingin ko, nawala na yung plunder sa kaso eh. Bribery na lamang ang pending laban sa kanya. Kaya nga nakapag-bail na siya eh. Hindi po ba? And in that sense, the plea bargain has already been partially executed. Yes, sir. If that's the case, you have no remedy. The double jeopardy will set in. Lalo pang nagduda ang mga senador sa plea bargain agreement dahil di raw nasunod ang isang kondisyon ditong may pera pang dapat isoli si Garcia. Kinumpirma kasi ng Anti-Money Laundering Council noong 2004, ilang araw bago lumabas ang freeze order sa mga bank account ni Garcia, nakapag-withdraw na pala ang pamilya Garcia ng kabuoang 128 million pesos sa loob lang ng 4 na araw. Did you ask him to restitute this amount? Yes, Your Honor. And that was, in fact, the very first condition that we asked him before we agreed to any plea bargaining agreement. And the condition was not complied with. Yes, Your Honor. And notwithstanding the fact that the condition was not complied with, you proceeded to enter into this plea bargaining. Yes, Your Honor. And where did you place them? With Mr. Chair, Your Honor, with due respect, Your Honor, this case is still pending with Sandigan Bayan. I would like to invoke my constitutional against self-incrimination. Dahil wala pa naman daw ang desisyon ng Sandigan Bayan kung aaprubahan o hindi ang plea bargain agreement, sinabi ng Ombudsman na bukas daw sila sa pagre-repaso sa kaso ni Garcia. We're exploring the possibility of a new discovered evidence, Your Honor, because at the time it was filed, Colonel Rabusa was not yet present. Tumanggi na munang magbigay ng pahayag ang Sandigan Bayan pero ilalabas daw nilang desisyon sa plea bargain agreement ni Garcia ngayong buwan. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Bukod kay dating AFP Chief of Staff Retired General Angelo Reyes, dalawa pang dating hepe ng militar ang pinangalanan ni Retired Lieutenant Colonel George Rabusa na tumanggap umano ng pabaon sa kanilang pagretiro. May kwento naman tungkol sa pasalubong ang bagong witness na si Lieutenant Colonel Antonio Lim. Saksi si Ivan Mayrina. Kaya ako po ay umapila po sa inyo sa kagalang-galang ng mga senador at senadora, lalo na kay Senate President Juan Ponce Enrile at Chairman ng Blue Ribbon Committee, Teofisto Gengona Jr., na ako po ay gawing state witness at bigyan ng immunity sa mga kaso na pwedeng ikahantong ng aking mga patotohanan at patutunayan. Maraming salamat po. Mula sa isang whistleblower sa kapwa whistleblower, madamdami ng yakapan na dating AFP Budget Officer George Rabusa at kanyang deputy noon na si Lieutenant Colonel Antonio Lim. Sinigundahan ni Lim ang ibinulgar ni Rabusa na may pabaong 50 milyong piso kay dating AFP Chief Angelo Reyes nang ito'y magretiro noong 2001. Kanina ikinwento ni Rabusa na sa mahigit 2 taong panunungkulan niya bilang budget officer, may pabaon din daw na napunta sa dating heping si Roy Simato, 80 million pesos umano. Pero pinakamalaki raw ang pabaon kay dating AFP Chief Jomedjo Villanueva na umabot daw ng 160 million.
Ang perang inilaan umano kay Villanueva, pautay-utay raw na inabot kay Carlos Garcia na nooy controller dahil hindi ito pwedeng i-withdraw ng isang bagsakan. When you withdraw the whole amount of 160, napapansin ko dyan, nagwi-withdraw ka ng 10 million, I don't know if it was a daily withdrawal or a monthly withdrawal. Saan mo binibigay yung 10 million na wini-withdraw mo kada araw o kada buwan o kada linggo? Direkta po kay General Garcia. Didn't you bother to ask him na, Sir, saan ho mapupunta itong pera dahil ako ang magiging Sabi niya sa akin na iniipon niya doon, iniipon niya yon para nga ibigay kay General Villanueva. to full kernel? Maliban sa pabaon, may kwento rin ng pasalubong. Si Lim na ngayon Director for Operations ng 3rd Air Division ng Air Force. 2 beses daw naghatid ng tig 5 milyong piso sa unang 2 buwan ni si Matu bilang Chief of Staff. Bilang deputy ni Rabusa, siya raw ang nagsasalansan sa milyong pisong cash sa mga expandable envelope sa tuwing may i-deliver na cash sa mga general. Paano mo pinapackage? We place them in a expandable envelope, sir. Expandable envelope. I would like to... Tumangging sumagot sa maraming pagkakataon si Garcia gamit ang kanyang right against self-incrimination. Ikinwento rin ni Rabusa na noong all-out war laban sa MILF noong 2001 sa ilalim ng nooy Pangulong Joseph Estrada. Bumili raw sila ng 200 milyong pisong halaga ng 105 howitzers mula sa bansang Thailand nang walang public bidding at gamit ang pondo na dapat sana ipasweldo sa mga dagdag na tropang sundalo. Mas malaki naman pa ang pagbili ng unmanned aerial vehicle mula sa Israel na nagkakahalaga ng $2 million na hindi nagamit ng gobyerno dahil palpak ang mga ito. Humarap din sa pagdinig ang controller na sinundan ni Garcia na si retired Lieutenant General Jacinto Ligot. Ilang beses siyang sinabing hindi niya maalala ang mga itinatanong sa kanya. With due respect, Your Honors, Mr. Chair, wala po akong naalala nga doon. Wala po akong alam sa nangyaring gano'n. Just to refresh your memory, General Ligot. Sa susunod na linggo, magsasagawa ng caucus ang Senate Blue Ribbon Committee para magpasya kung ano ang gagawin kay Garcia at maging kay Ligot. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.